So tayo po ay, pwede po ba tayong tumayong muna po? Tumayo tayong lahat, tayong manalangin. Okay? Sige po tayong manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat sa pagkakataon na muli kami makapagtipon para po sumamba, magpuri sa iyo, ikaw na Diyos sa buhay. Ang dalangin po namin, Ama, samahan mo po kami, tulungan mo kami, at dalangin po namin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan mula po sa akin. At ang dalangin ko po, Ama, gamitin mo lang po ako at bigyan mo ako ng tamang pananalita, tamang puso, tamang kaisipan. At dalangin ko po, Ama, tulad po ng aming ginawa ngayon, inaalala namin ang iyong kamatayan. Lord, maghari nawa sa amin, O Diyos, ang iyong kagandahan loob. Tulungan mo po kami na ito po ay hindi lang po ma-appreciate namin, kundi, O Diyos, ibigin namin, O God, sapagkat lahat kami yung kinahabagan lamang. Kami na mamakasalanan, O Diyos. Salamat, Ama, sa araw na ito. Purihin ka po, O Diyos, sa pangalan ng Pening Jesus. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, sa ngayon po ay, so kahapon ay bumili nga po ako ng LC ng ating ventilador. So kasi iniisip ko napakainit. So may binibilang po ako sa Balagtas. So siya po ay mati ng GIL. Sa likod po yan ng palengke. O tapat ng ospital. Ayun. At sabi nga sa akin, lagi ko nadidinig yan eh. Sabi niya, Brad, malapit na po malapit na ang huling panahon. Patuloy lang tayo. Sabi niya, malapit na talaga. Halos lahat po ng mga lingkod ng Diyos, kapag ka nakakausap mo, magpatuloy tayo, malapit na. Alam niyo kung bakit? Kasi po kapag tayo ay babad sa salita ng Diyos, tayo po ay talagang totally nakapundasyon po sa magandang balita, iyon po yung ating pong mauisip. Kaya ngayon ang pag-uusapan po natin ay makita po natin sa 1 Pedro chapter 2. Ayan, 1 Pedro chapter 2 verse 1 Pedro chapter 2 verse 1 to 3. Ayan po. Okay, ay siguro basahin ko po muna sa Tagalog. Pero ayan. Okay, mamaya ko na po babasahin sa inyo sa ang salita ng Diyos version po, maganda nakasulat doon. Pero dito sa ating version, sige po, kung anong version natin, basahin po natin sabay-sabay. Nandiyan po kayo. 1 Pedro chapter 2 verse 1 to 3. Kaya nga, talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri, gaya ng sanggol, kaya'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Sa ibang salin po yan, lumago kayo sa pananampalataya at mapuspos ang iyong kagalakan o magkaroon kayo o lumago kayo sa iyong kaligtasan. Sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Okay, so purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, dito po babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Ayan po. Ayan, version. Ayan. Sabi po dito, verse 1, dahil ipinanganak na kayong muli, talikuran ninyo ang lahat ng uri ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng sanggol, nagbagong panganak, manibig kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ngayong naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Amen. So dito naman po, pwede bang ma-plus natin yung English version? Okay. Meron pong, ang kagandahan po kasi pag meron po tayong cellphone, halos lahat po ng version English sa Tagalog, pwede po nyong mapuntahan. Dito po sa Easy English Bible version, nakasulat na ba dyan? So sabi po dito, so you must refuse to do
any evil things. Ayan po. Do not tell lies to deceive people. Do not be hypocrites. Do not be jealous of other people. Do not say bad things against other people. Verse 2. Instead, you should want to learn about God more and more. New babies always want their mother's milk, which make them grow strong. God's true message is like a good food that will make you strong in your spirit. Then you will continue to grow as believers so that God save you. Ang kasunod po niyan, dito po sa ating verse 3, so, ayan po. Hindi ko po naisulat yan, pero babasahin ko po sa inyo, diretso. Maganda po kasi yung niya. So, nakuha ba yung verse 3? Verse 3. Ano yun eh? Gatas yun, di ba? Verse 3. So, dito po, sa verse 3, ang sabi doon, do this because you have already begun to know how kind the Lord is to you. So, purihin po ang Panginoon kasi po maraming mga salita. So, huwag kayong magtaka. Kaya nga po, napakalaga po, pag bubulay-bulay ng salita ng Diyos, napakaganda po yung salita word by word. Ayun po. Bawat salita ay binubulay po natin. Kasi po diyan po tayo lalago. Diyan po tayo lalakas. Nakakita na di ba yung mga pinipiga. Di ba yung gumagawa ng juice? Merong pinipiga yung juice para makuha niya yung katas, di ba? Iba naman, meron juicer, di ba? Yung solid siya, halimbawa mansanas, pero gagawin siyang juice, di ba? So, nakapokus siya doon sa ano yung gusto niyang mangyari, di ba? Kasi gusto niya maging juice eh. Di ba yung carrots ginagawang juice, di ba? Tama, solid, tapos pwede mo siyang inumin, di ba? Halo mo lang siya ng konting tubig. So maganda po na sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, maintindihan po natin. Kasi ito po ang napakalaking problema po ng marami. Kasi po marami ang nagbabago ng pag-iisip, pati pananampalataya nagkakaroon po ng problema. Kasi po, bakit po? Ay minsan marami sa atin hindi nakatutok o marami na hindi nakatutok sa salita ng Diyos. Nakatutok na po sa pangarap, di ba? Sa pag-aaral, sa pag-aasawa, sa hanap buhay. Ano pa po? Maraming kabisihan ngayon, lalo na sa gadget. Kasi pagka may gadget ka, totoo lang, malilibang ka eh. Kahit wala kang kausap ka, nag-iisa ka, di ba? Marami ka nang mapupuntahan, makakapamasyal ka buong mundo eh, di ba? Actually, ako po kasi, binabantayan ko po ngayon kung ano po nangyayari sa mundo. Ngayon po, ay makikita po natin na sa Kenya, sa Brazil, halos lahat po, halos ng mga bahagi ng mundo ngayon ay lumulubog sa baha. Opo, hindi nila inaasahan. Kaya po sa ating bansa, maging handa rin po tayo. Kasi po, possible po, pagpasok po nitong May, possible po na unti-unti po mayroong papasok sa atin ng mga bagyo, uulan. Pero tandaan po nyo, sabi sa Dubai, nung umulan po sa kanila, halos sandali lang po sa isang araw ay yung patak ng ulan sa loob yata ng isang 100 taon o sa isang buwan. Hindi ko po makuha yung tansya pero kung natandaan po nyo, ngayon po ay bumabaha sa Dubai, di ba? Saudi Arabia. Tapos ang dami po, halos sa Middle East na hindi naasahan, lalo po sa Dubai, sa loob ng 75 years, ngayon lang po nilang naranasan. So, ang lagi nilang pukol ay sa climate change, di ba? Tama naman pagbabago ng klima. Pero mga kapatid, higit pa dito, lahat ng iyan, kung ikaw po ay nakababad at alam mo ang salita ng Diyos, ito po yung isang bagay na masasabi mong nagaganap na, di ba? Nagaganap na kung ano nakasuot sa Biblia. Kaya nga po, ulitin ko po, kaya po pag ako'y nakakita ng isang lingkod ng Diyos, kaya nga bumili nga po ako kahapon doon sa Balagtas, kasi sa GIL po siya umaaten, so tindahan po siya ng mga pyesa ng mga bago po yon ng ventilador. Ano po sabi niya sa akin? Sabi niya, Brad,
Malapit na po. Tuloy lang po tayo. Tuloy lang tayo. Laging, ano ibig sabihin tuloy? Hindi yung aalis ka, lalakad. Hindi, tuloy lang tayo sa pangangaral. Tuloy lang tayo sa gawain. Kasi kailangan po natin ngayon ang liwanag. Pero mga kapatid, tulad po ng sinabi ko, marami po mga problema na naranasan po natin. Bawat isa, alam ko po, may mga dalang problema, may mga iniisip. Pero mga kapatid, tandaan po natin, kahit anong mangyari, hindi po dapat mahinto ang pangangaral ng salita ng Diyos. At hindi po tayo huminto doon sa paglago. Kaya lang, kung tayo po ay nakakaranas na nang sabihin natin para bang ang dami natin hinahanap, so ito po ay makakatulong sa atin. Kasi napakalaga po yung back to the Bible po tayo. Kasi po yan po taga ang susi. Opo, yan po ang susi. Una, sabi po dito, kaya binigyan po ko ito ng pamagat, step to grow into maturity. Ayan. Mga hakbang tungo sa tunay na paglago. So, mga hakbang, step. So, dito po sa verses, dito po tayo magtutok. Sabi po sa verse 1, sabi po doon ay, ayan, doon po sa binasa natin kanina, sabi, you must refuse to do any evil things. So, kaya po sa una, kailangan po yung step, kailangan gawin natin, stop doing any form of evil. Kung natatandaan po niyo yung ating pong tema, na sabi nga po, lumakad tayo sa espiritu at wag natin paglaanan ng pita ng laman. Kasi po, possible po, kung nagbabasa po kayo ng Bible, wala pong nanggagaling sa tao na mabuti. Lahat po tayo ay ipinaglihi sa kasalanan. Opo. At ang namana natin ay yung pagiging likas na makasalanan bilang tao. Kaya wag tayong matukso na kapag tayo po ay marami nang alam sa salita ng Diyos, ay mas mataas tayo kaysa doon sa katabi mo o doon sa mga alam mo nakakilala sa Panginoon. Never po. Huwag natin isipin yon. Kundi isipin natin, kung tayo po ay lagi pong nagbabasa ng Biblia, lagi mong iisipin na lahat tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Amen? Iyan po ang napakalaga para lumakas ka, para maging matibay ka, maging matatag ka sa lahat ng bagay. Yung sabi dito po ay, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Sa iba po yan, sa English ay, read yourself. Read. R-I-D. Read. Sa Tagalog po yon, yung pawalan mo. Mahiwalay ka. Pawalan mo ang sarili mo. Saan po? Sa mga kasamaan, sa mga kasalanan. Dito po, sinabi dito, ito po ay kasama ng kahinaan ng ating laman. Lahat ng pandaraya, lahat ng pandaraya. Sabi nga doon, do not tell lies to deceive people. So yung pandaraya, wag ka tayo magsinungaling, wag natin dayain ang ating kapwa. So, yung pandaraya, pagkukunwari. So ito po yung pagkukunwari. Kailangan maging tapat po tayo kung sino ka. Ngayon, nalalaman po kasi ang tao kung sino siya at kung anong nalalaman ng puso niya sa sinasabi niya at sa ginagawa niya. Tama? Makikilala mo po ang tao sa kanyang kilos, sa kanyang panalita, at sa kanyang mga ginagawa. Lahat. Iyan ay, kaya nga sabi nga po sa Kawikaan, sa tubig nababasa ang tunay na pagkatao. So, nasa salamin ang pagkatao. So, ganun din po. Sa gawa nakikita, kung ano po yung lumalabas sa atin, nagpo-project sa ating sarili, diyan po tayo nababasa ng tao, kung sino ka, at anong pagkaunawa mo. Kaya napakahalaga na tayo po lahat ay tumuon po doon po sa gusto natin paglago. Alam ko lahat naman tayo gusto natin lumakas. Sabihin ko po sa inyo, kailangan natin lumakas ngayon. Bakit po? Marami po tayong susungin na iba't ibang pangyayari sa mundo. Huwag muna po yung sa sarili lang natin. Kasi po, napakahirap na nakatutok lang tayo sa ating sarili. Paano tayo makakatulong? Paano natin magagawa yung sinabi ng Panginoon? Sa huling panahon, ang magiging papel po natin, tayo po ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan.
Kaya nga po napakahalaga kung tayo po ay merong ginagawa ngayon, sana po tignan natin. Sana natin titignan. Tignan natin kung ito ay tama. Paano po? Nga po, magbasa tayo ng Bible. Hindi natin masasabi na pag ikaw po ay nagkamali, halimbawa nagkamali ka, sinabi ko nagkamali ka, pero wala akong binabatayan sa salita ng Diyos. Hindi po maganda yun. Wala po iyang na kapangyarihan. Bagamat meron po yung nakakatulong. Yung sabi nga, practical, mga ano. Hindi ko po sinasabi ganito. Paano, Pastor? Halimbawa, yung sinasabi nila, pinatid mo yung kapatid mo. Wala naman nakasulat sa Bible, pinatid mo sa kapatid mo, di ba? Pero ang sabi naman Bible, mahalin mo yung kapatid, di ba? Ba't pinatid, di ba? So, nakapasok na doon yun. Kaya lang, hindi po ito literal. Kasi meron pong ganyan, naniniwala, literal. Kung ano nakasulat sa Bible, kaya nga po, minsan, nagsishare ako doon sa kasama ko sa trabaho, dinala niya ako ng Bible na makapal, ang laki. Makapal, kulay itim. Tapos, ginaganyan sa akin. Ayan, Ray, basahin mo dyan. Tingnan mo kung bawal manigarilyo. Sabi ko, okay lang. Sige lang, hindi ko na babasahin yan. Wala man nakasulat, kahit anong verso, wala nakasulat yan na bawal manigarilyo. Pero, hindi ba nyo alam sa kasulat yan na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu? Parurusahan ng Diyos sa magwasak ng kanyang templo. Tama? So, paano malalamang mali kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Hello? Kaya napakahalaga po yung pagbabasa ng Bible. Diyan po natin malalaman kung tama o mali ang ating ginagawa. Kaya never na tayo po ay sabihin po natin na tayo lalago kung magpapatuloy tayo sa ganitong bagay. Yung nga po, pandaraya, yung pong pandaraya, so, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Tignan nyo mga kapatid, hindi po tayo pumapatay. Ang mga born again po, hindi pumapatay. Kasi naka-address po ito, yung nga pong binasa ko sa inyo kanina, yung salita ng Diyos. Sabi daw, ngayon ay pinanganak kayong muli. So tayo po ay tumanggap na. Tumanggap na tayo ng pagbabago ng ating buhay mula nang tanggapin natin si Jesus Christ. At dito sinasabi, kung gusto mong lumago, kung gusto mong lumago, hindi naman siguro tayo maghahangad na hindi tayo lalago. Alam ba yung paglago? Yung maging kagamit-gamit ka at maging makabuluhan ang buhay mo bilang Kristiyano. Ang hirap po pag ikaw ay tumanda at naisip mo, bakit hindi ko ginawa ito? Bakit noon binaliwala ko ito? So, totoo po, hindi naman po nanunumbat ang Diyos. Pero every time nababasahin mo ang Biblia, kung naniniwala po kayo sinabi sa Hebreo chapter 12, verse 4, chapter 4 ng Hebreo, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kung buhay at mabisa siya, at ang katulad niya, sabi doon sa Bible, ay katulad ng tabak, magkabila ay talim, na tumatagos. Di ba? Hinihiwa ang kaibuturan ng ang lahat yung sa kaloob-looban natin. Pwede po itong tignan kung saan ka mali, kung saan ka tama. Tama. Iyan po ang may kapangyarihan para usikin ka sa iyong budhi. Iyan ang may kapangyarihan para akayin ka. Kasi iyan po ang katotohanan ng sinabi sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng salita ng Diyos o kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Makakamit sa pagtuturo, pagtutuwid, pag-aakay sa mabuting gawain. Tama. Pagbubulaanan sa mga kamalian. Kaya nga kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, ito po ang mangyayari sa atin. Ay nga po, ito yung hakbang tungo sa tunay na paglago. Lamang bago gawin mo yon, tignan mo muna kung ano yung tunay nating kalalagayan. Kaya nga sa salvation, natutuwa nga po ako dahil yung Bible study ng mga kananayan, parang iniisip ko, lesson number 1 na naman. Pero ganun din po naman ako. Kaya lang, ang iniisip ko, kasi kung minsan po ay nabasa natin, nadinig natin kahit 3 beses, pero hindi pa rin nagsisik in o hindi pa pumapasok sa puso natin, hindi na natin naunawaan
parang lumalagay po na minsan, ay nga po, alam natin, ligtas lang tayo, pero hindi natin naunawaan yung word by word, bakit nga ba tayo naligtas? Di ba? Bakit kailangan natin maligtas? Halimbawa, Romans 6:23, sapagkat 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayan ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Jesus Christ. So, titingnan nyo, kung i-analyze mo yan, word by word, ang kasalanan ay babayaran ng kamatayan. So, sino yung makasalanan dito? Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Ako'y makasalanan. Mo, kung word by word mo titignan, mayroong kapahamakan. At kung hindi mo maunawaan nito, hindi ka lalago. Di ba? Paano hindi ka lalago? Hindi ka magagamit. Nahihirapan ka mag-share dahil tunay mo. Yun po. At pagdating sa iyong pangangailangan, kung ano man po yan, spiritual, physical, emotional, lahat po, pagdating dyan, nagkukulang ka. Kasi kung naunawaan mo, sa doon pa lang po sa salvation, sa teaching po natin. Kaya napakahalaga po yun. Kaya nga po, sabi doon, talikuran ang lahat ng kasamaan. Sa iba po yan salin palayain ang iyong sarili. Read yourself. R-I-D. R-I-D. Read yourself. So, palayain mo ang iyong sarili. Pakawalan mo sa lahat ng gawa ng kasalanan. Ulitin ko po, iyan po ay madalas natin nagagawa. Hindi po exempted, kasama po dyan. At kaya nga po napakalaga yung sinabi po sa Hebreo, ayan, tingnan po nyo. Kaugnay din po ito. Hebreo chapter 12, tingnan po nyo. Kaugnay din po dito sa verse na to. Sa verse 1 hanggang 2, tingnan po nyo mabuti. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng makapal na napakaraming saksi o makapal na saksi, tanggalin natin o iwaksin natin sa ibang salin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagandang kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, napakahalaga po yung sinasabi sa salita ng Diyos. Kung naalala nyo yung aking preaching noon, kapag tayo po ay nakatutok sa ibang tao, mabibigo ka po talaga. Opo. At kapag ikaw po ay nakatutok sa kapwa mo o sa sarili mo, ayan po, masisiraan ka ng loob. Bakit po? May hangganan ka eh. Kung minsan, ginawa mo ng lahat nagpipill ka pa, tama. Kung minsan nga, nag-uipon ka, ang ganda nga pinagaganda mo na yung buhay mo, biglang may nakasakit, biglang may nakaproblema sa pamilya, tama. Hindi nyo inaasahan, di ba? Minsan merong pumanaw, di ba? Masaya na sana, di ba? Kaya nga, nakatutok ka sa sarili mong gawa, sarili mong pundar, sarili mong kayamanan, di ba? Pero hindi mo alam kung ano mangyayari sa bukas, tama. Kaya nga pagdating doon, nakatutok ka sa sarili mo, spiritually, babaksak ka talaga pag nakatutok ka sa sarili mo. Kaya nga dito, ang sabi ng salita ng Diyos, sabi nga, ituon mo. So, yun ang ilagay natin lagi sa isip natin. Kaya nga meron pong isang magazine na lagi ko pong collection po ko yun Collection ko ng magazine nung araw pa. So, hindi ko tinatapon yun. Luma na yun, magazine, nakalagay doon. Sabi nga niya, ano ang gagawin mo kapag hindi mo alam ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? Ano nga ba ang gagawin ko? Alam mo, ang sabi po doon, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Amen. Tagal na po yon. Pero lahat ng mabubuting bagay na makakatulong po sa akin at biblical naman, lagi ko po yung tinatandaan. Opo. Kaya meron pong mga bagay na hindi ko po sinasabing ako po ay ganap na. Hindi po.
habang nabubuhay, kasama po natin dyan ang pagkakamali. At minsan, hindi rin po sapat na sabihin nagkamali ka, ay hindi ka nakarapat-dapat. Kasi nakasulat din po sa Biblia, yung mga pagsubok, kapag ito po ay yung napagtagumpayan, dito tatatagang yung pananampalataya. At minsan, sa kasaysayan po sa Old Testament, binibigay ang problema para po para po lumabas kung paano po tayo kikilos, paano natin i-apply ang pananampalataya. So, kailangan po, maintindihan po natin. Kaya nga, stop doing any form of evil. Huminto na tayo sa paggawa sa paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga po, pangalawa, always desire the pure spiritual milk of God's words. God's word. Ay po. Naisin natin palagi ang tunay na gatas, lisay na gatas, spiritual, na salita ng Diyos. So napakahalaga po yun. Doon sa ating teksto, kung babasahin po natin, ibalik po natin, verse 2. Gaya ng sanggol, sabi dito, kayi manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayong tungo sa kaligtasan. So yung pong salita dito na yung pong magnasa, yung manabik, ayun po. So nakalagay po doon sa English yung crave, yung strong desire. Tingnan ko po sa dictionary yun strong desire. Yung pagiging, yung pagnanais, yung pagnanais mo ng, kung paano daw po, tulad po ng isang sanggol. Siyempre, ang isang sanggol, ang kaya niyang kainin o inumin ay gatas. At yun po ang pinakamasarap sa kanya. Amen? Kaya kung titignan po nyo, ang sanggol po, nakatutok siya sa isang pagkain, gatas lang. Para po siya ay lumaki, lumusog. Ayan po, doon sa stage ng kanyang pagkabata, siya po ay lumago ng maayos. Kapag ang bata po ay kulang sa gatas, alam po ba nyo ang hirap? Naalala ko po yung nanay po ni Sister Remy, yung aking pong biyenan. Kasi po matanda na siya. Ngayon po mahilig siya sa lagi niyang re-request sa amin yung Bear Brand. Ayan. Ayan. Yan po. Kaya nga po, ang sabi ko, nag-usap kami mag-asawa, kasi matanda na yung, nung buhay pa siya, sabi ko, sige Mi, sikapin natin, makabili lagi tayo ng gatas. Ayan po, kaya pagdadalaw po kami sa kanya, lagi pong may gatas. Ang supply niya sa loob ng isang linggo. Pero hindi po ko sinasabi lagi pong branded o na kung minsan po ay hindi ba yung 45 na Bebran, medyo mura-mura yun. Pag adults kasi medyo mahal yun Yun po ang binibili namin ni Sister Remy. Ngayon kung pagka wala talaga kami, kulang kami ng pinansyal, bibili kami ng birds tree. Kasi sabi niya, birds tree na naman. Ayan po, medyo mura-mura yun Okay. Hindi namin pinababayaan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nanay, yung biyanan ko po, sumisigla. Amen? Totoo lang. Mga kapatid, yung mga nagtatrabaho na ngayon, supplyan po nyo ng gatas ang inyong mga magulang. Kasi po napapanood sa TV, nakita po nyo yung yumuyo kong ganon, yung hindi na mauyunat. Kulang po yung sa gatas. Nanay ko po ay, nagkasakit po siya ay, bagamat siya halong gatas yun, binili ng pag-uwi ang kapatid ko, talaga yung supply niya sa loob ng isang buwan. Sabi, bili mo ang gatas, lahat sa loob ng isang buwan. At least, actually, hindi maubos nga Kasi merong kakayanan kasi na pumili ang kapatid ko. Ako yung nagpapakain sa nanay ko. Alam nanay ko tumaba lumakas, di ba? Dito po sa spiritual na pag-uusap natin, always desire the pure spiritual milk of God's Word. Naisin natin palagi ang tunay na gatas, dalisay na gatas, yung legit. Madalas ko natin din yan, legit Alam niyo kung bakit? May order ng product. Pagdating sa bahay, iba na yung dumarating, di ba? Pero ang ganda ng promo. So maraming ganyan. Nadadaya. Kaya nga dito, ang step to grow into maturity ay yung pong naisin natin yung dalisay na gatas spiritual.
Ito po ang salita ng Diyos. So kaya nga mga kapatid, kung may Bible ka at hindi mo binabasa, kung ano yung binabasa mo, kung saan ka nakatutok, iyon ka. At iyon ang vitamin o yun ang doon ka na kumukuha ng lakas. Pero spiritually, hindi po natin pwedeng dayain ng Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo po ay mag-desire ng dalisay na gatas, ang salita ng Diyos, gaya ng isang sanggol o tulad ng isang sanggol. Pastor, ano ba yan? Kontra ba yan doon sa Hebreo chapter 5? Yung sabi nga, hindi pa nyo kayang ang matitigas na pagkain. Hanggang ngayon, puro gatas pa ang kinakain nyo. Iba po yung konteksto doon. Kasi ang hinahanap po doon ay yung hindi po puro Bible lang, pero hindi ka na gumagawa, hindi ka nagagamit sa ministry. Dapat ikapagturo ka na. Pero yung mag-aaral ka ng lesson number 1, salvation, hanggang ngayon po, hindi ko hinihiwalay yan. Gatas yan eh. Pero ang dala kong gatas ngayon, hindi lang ako ang kumakain. Pinakakain ko sa iba. Kailangan mag-mature tayo. Tama. Kaya nga yung sinasabi dito, bago ka mag-mature, change your attitude. At katapos po noon, ayan po, mag-desire tayo. Kumain lagi tayo. Kasi mahirap pong kumakain ka ng gatas, tapos ang daming kalaban. Nakuha po nyo. Kain ng gatas, pero ang hilig mo naman sa baboy, hilig mo naman sa ganito, yung mga bawal, di ba? Pinagbabawal na sa iyo. Maliban nila kung di pinagbabawal, di ba? Parang ganito po, sabi dito, kung hindi kayo stop sa mga maling gawain, yun nga, paninirampuri, pagkukunwari, pandaraya, kasinungalingan, ayan, ay, tapos kumakain ka uminom ka ng gatas. Minsan ganun po yung pananaw natin eh. Umatin naman ako eh. Di ba? Nagbibigay naman ako ng tithes. Nagmi-ministry naman ako. Pero yung sa sarili niya, hindi binabago. Nadodong pa rin na mayroong mga bagay na laging ginagawa na labag sa kalooban ng Diyos. So tayo po nakakaalam noon. Pero mga kapatid, kung titignan po nyo, ito po yung tinuturo ng Biblia, hindi ng tao. Kasi kung ito tinuturo ko lang, sabihin nyo, si pastor, pinatatamaan ako . Di ba? Huwag pong ganun maging attitude po natin. Ang dapat maging attitude natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia? Kasi po ito'y makakatulong personally sa atin. May kinansel po ako mag-asawa. At sabi ko nga sa inyo, napipray kami, pastor, mag-asawa. Okay, good yan. Pero bakit hindi kayo maayos? So, sabi ko sa kanya, ganito, assignment para sa inyo. Ganito gawin mo. O ikaw, lalaki, sabi ko sa kanya, nag-pray na kayo. Pero pag humarap ko sa Diyos, nag-iisa ka. Ilagay mo yung sarili mo sa bilog. Gumawa ka ng bilog. Tapos pumasok ka sa bilog. Tapos ngayon, maging panalangin mo sa Panginoon, Lord, baguhin mo yung taong nasa loob ng bilog na ito. Ganyan din ang sinabi ko dito sa babae. So, binigyan ko sila ng assignment. Kaya pagkikita namin, checking ko. Alam niyo sa counseling, kahit pag-usapan mo ang problema, pero kung wala pong solusyon na ibibigay ka, kaya po sa counseling, yan po natutuhan namin. Sa counseling, bagong paghihiwalay, bibigyan mo siya ng assignment. Halimbawa, ang tao mo kapakamatay, ano ang dapat mong sabihin sa kanya? Huwag kang gagawin niya, masama yan. Ngayon, maghihiwalay kayo, ano sasabihin mo? Amen? So, binibigyan ko sa assignment. Sister, Brad, pag dumating sa iyo yung matinding kalungkutan, ito gawin mo. Ito gawin mo. Nakasulat to sa Bible. Buhay ang Diyos. Lagi po tayong merong gagawing solusyon. Akala ko ba sa word tayo ng God aasa? Hindi po. Kung talagang nag-growth ka o nag-grow ka na, kagamit-gamit ka po. Sino gagamitin ng Diyos para po mangaral? Ang anghel ba? Hindi ba sinabi sa Bible, kung anghel ang gagamitin, wala tayong problema. Di ba? Yung wala po ngayon, pupuntahan ng anghel. Di ba? Pangangaralan.
Pero, mga kapatid, ang step to grow into maturity ay meron po tayong part na gagawin. At napakahalaga po na maintindihan mo kung ano yung accountability mo kung ikaw po ay mananampalataya ngayon. Kailangan alam mo ang sarili mo, i-stop mo ang itong bagay. Pangalawa, kumain ka ng tamang pagkain. At doon ka. Sa mga sakit po, kaya nga po kung minsan merong diet, di ba? Meron pong diet na binibigay ng doktor para po gumaling yung may sakit. Hindi po yan, basta kung inom lang ng gamot. Maraming pinagbabawal din, lalo kung may diabetes ka, di ba? Daming bawal. So actually, hindi man bawal, pero sabi nga, may portion lang. Babawasan mo ito, may instruction. Okay? Kaya nga, always desire the pure spiritual milk of God's Word. So, desire po natin yung dalisay na gatas. Ayan. Hosea chapter 1, verse 8. So, alam ko na, pastor yan. Alam mo na nga. Pero, basahin mo, word by word. Tapos, damahin mo, ginagawa ko ba to? Kasi dito po tayo mahatulan. Tandaan po nyo, pagdating po ng huling panahon, sabi nga ni Jesus Christ, John chapter 8, John chapter 12, ayan po. Hindi ako hahatol sa inyo sa huling panahon. Ang mga salita kong ipinahayag ko sa inyo, ang hahatol sa inyo. Kaya nga, kung ano yung pinahayag ni Jesus Christ sa Bible, tapos hindi mo ginawa, iyan po ihahatol sa iyo sa uling panahon. Pero hindi po, kung ikaw po tunay na mananampalataya, hindi ka mapunta sa impyerno. Hahatulan ka, lahat ng tao ihahatulan sa salita at sa gawa. Maging mananampalataya. Kaya lang po, iba po yung paghatol sa mananampalataya. Ang mananampalataya po hahatulan ayon sa kanyang ginawa upang bigyan ng reward. Kung nababasa po yun sa Corinto, chapter 3 po yun, di ba yung sinabi nga na yung mga ginawa natin dadaan sa apoy, pag nasunog ito, di ba? Maliligtas ka, pero parang dumaan ka sa apoy. Mapapahiya ka sa harapan ng Diyos. Yung palang paglilingkod mo, hindi tama. Ang ibig sabihin, kung hindi tama ang paglilingkod mo, paano yung pinaglingkuran mo? Na tama kaya? Magiging question po yon. Kasi po, meron po tayong tinatawag kung sino ka. Sabi nga sa 1 Corinto chapter 15, makikilala ka kung sino yung barkada mo. Kasi sa kagay doon, ang masamang kasamahan ang nakakasira ng pag-uugali. Ayan. Kung sino yung laging kasama mo at anong ginagawa ng kasama mo, ganun ka na po. Kaya nga, may bastayan pa rin sa Bible eh. Kaya kung masama ang barkada mo at sinasamahan mo at ano yung pinag-uusapan nyo lagi, yung po ikaw. Nakasulat sa Bible yan, nakakasira yan ng pagkatao, ng pag-uugali ng tao. Basahin nyo, 1 Corinto chapter 15. So ang ibig sabihin dito, tinatatamaan tayo, hindi po, nakasulat yan para po batayan natin, malaman natin kung tama ang ginagawa natin. Kasi ang alam natin lahat, basta hindi ako gumagawa ng masama, okay lang. Hindi ko po sinasabi lumayo ka sa mga kaibigan mo na hindi manampalataya. Hindi po. Hindi yan. Sabi nga sa Bible, nakasulat din, para mangyari yan, mamatay ka na. Para wag ka na makasalimuha. Ako po, iniimporta po ng barkada ko, para magkakapatid kami. Pero binigo ko po sila. Kasi kailangan ko maglingkod sa Diyos. Kaya ko. Nakaya ko ngayon. Opo. Pero noon hindi ko makaya, nahihiya ako. Alam niyo kung bakit ko nakaya? Kasi po, dahil sa salita ng Diyos. Dahil pag ako nagbabasa ng Bible, lagi may utos ng Diyos. Tama? May utos ng Diyos. Hindi po dahil sa akin, pastor. Kung ikaw pa nagde-devotion, lagi may utos ng Diyos. Merong karunungan ng Diyos sa sinasabi. Lagi siyang nangungusap. Pag hindi po ganon, hindi totoong may Holy Spirit. Na sinabi doon sa John chapter 14 verse 26, pagdating ng patnubay, ang banal na Espiritu, ang siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. At ipapaalala niya ang lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. Yan ang gawain ng Holy Spirit, magturo sa lahat ng bagay. Kaya pag nagdidibosun ka, mangungusap ang Diyos sa pamagitan ng ng salita niya at ang Holy Spirit. Kaya nga, kung yung kinakain natin ay purong salita ng Diyos, dalisay na salita ng Diyos, alam nyo, diyan ka po lalakas eh. Kaya nga sa mga devotion, sa mga small group, basta may pinag-uusapan po na
na Word of God. Ayan po, napakahalaga po yan. Kaya nga po ay pagbulay-bulayin po natin, sabi sa Josue, sabi nga dito, babasahin ko na lang po, okay? Sabi dito, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon, sa gayon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tingnan po nyo, gusto natin yung pagtatagumpay ng pamumuhay, yung kasaganaan. Pero yung kondisyon na hiningi ng Diyos, minsan yun po nagiging problema natin eh. Di ba? Sa John chapter 15, verse 7, manatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay manatili sa inyo. Hingin nyo ang inyong maibigan, pagkakalob sa inyo. Yung po ang gusto natin eh, yung limitless na pagpapala. Pero yung kondisyon ng Diyos, parang ayaw natin. Sabi mo sa katabi mo, maayaw ba yun? Pero gusto natin lahat ng pagpapala lumakpak, di ba? Bumuhos sa atin. Hindi po yan pagkakait ng Diyos. Hindi po yan pagkakait ng Diyos. Lalo sa mga bata. Okay, ay sabi nga po, napakahalaga po yon. Sa Colossus chapter 3, yan nga po, sabi doon, verse 1. Colossus chapter 3, verse 1. Okay, may pakikita po ako sa inyong video, maya, pero babasahin ko muna po ito. Okay, ito po. Colossus chapter 3, verse 2 to 3. Tama. Colossus chapter 2, 2 to 3. Tapos, talo natin sa 16. Sabi dito, ang mga bagay na panlangit, ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan nyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya kung titingnan po nyo, kung kayo nagbabasa ng Bible, kahit walang magpaliwanag, sister, pwede ba i-plus natin yung video? Pakilakasan lang ang sound. Okay. Ano kaya ang masasabi nyo dito? Okay. Ang tanong ko, ano masasabi nyo? Husay ng bata. Siguro sasabihin nyo, husay ng bata. Tapos ano pa? Ganyan po kasi yung tao eh. Husay ng bata, buti pa siya, di ba? Pero sa isang tao po nauuhaw sa salita ng Diyos, natitingnan niya, ano ba ginasabi ng bata na yon? Di ba? Pakinggan niya, di ba? Word of God. 6 years old, sinasabi niya, igalang niyo ang ama at ina sapagkat merong pangako, hahaba ang inyong buhay. Kahit wala pang paliwanag. Hello? Pero kung ang hanap mo lang ay galing. Galing ng bata. Di ba? Pananaw, galing ng bata. Di ba? Di ba? Lakas ang loob ng bata, nasa labas pa. Di ba? So yung pananaw mo, nandun na lang. Pero yung pinaka-main point, yung pinaka-puso na dapat matutuhan ng tao, natin, makuha natin sa batang iyon, alin po, bata siya,
yung maaaring tinuturuan siya ng kanyang magulang, pinabayaan ng kanyang magulang na magbabad sa salita ng Diyos. At ngayon, natutuwa ang mga magulang na ngayon na nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Hindi man siya nagpapaliwanag. Kaya nga hindi maganda po at maghahanap tayo ng napakagandang paliwanag. Sapat na ang salita ng Diyos. Pero mga kapatid, kaya nga natin pinaliliwanag kasi nga po, may mga sakop na gawa po o mga praktikal na payo. Minsan po hindi natin nakikita, kaya dinadagdagan natin, may illustration. Pero paano natin titignan ng isang bagay? Maaaring sabihin nyo, galing bata na yun. Di ba? Siguro paglaki niya, pastor siya. Di ba? Pero hindi niya nakita. Ano yung sinasabi niya? Sana ninanong natin kung ang salita ng Diyos. Ginagalang mo ba ang iyong mga magulang? Di ba? Tapos, hindi mo ba alam na ikaw ay minahal ng Diyos? John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig. Di ba? Hello? Ang pangangaral po ng salita ng Diyos, hindi po pahusayan ng paliwanag o kung sino yung nangangaral. Ang napakahalaga po yung salita ng Diyos. Tandaan po nyo, kahit even na maliit na bata, paniwalaan po natin. Kaya ako, nagigilty. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kong kaya yun eh. Ngayon po, isa pong pastor na kauwi lang po galing ng Canada. Hindi pa kami nakikita. Si Villa Vicencio ng Mohon Baptist, Mohon Bible Church. Dito po yan. Dumating po siya dito. Alam po mo niyan, minsan, baka mapunta kayo ng palengke ng Plaridel. Minsan po, ang dami pong namamalengke dyan. Tapos sabi niya, mga kapatid, meron ako mabuting balita sa inyo, ang pag-ibig ng Diyos. Inaano po niya, biro matanda na po siya. Opo. Pero yung mga tao doon, di ba? Tingnan nyo, mga tao doon, namimili, titignan lang gano'n. Di ba? Walang ano. Pero, kaya nga mga kapatid, bakit niya ginagawa yung kahit walang nakikinig? Hindi po totoong hindi nakikinig ang mga tao. Maring makita niya, mahal ka ng Diyos! Binigay sa iyo si Jesus Christ. Umalis na siya. Pagdating ng taong iyon, nagka-problema, maaalala niya yung salita niya. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya po hindi tayo magamit ng Panginoon kasi marami po tayong binubulay-bulay. Ano po ba binubulay-bulay natin sa ating sarili? Ano binubulay natin sa ating buhay? Minsan nga po, nag-iisap kami ni Sister Elmy, paano natin kailan ba natin pagagawa yung sabi ni Sister Elmy, yung aming bahay? Kasi up and down ang paggawa namin. Sabi ko, gawin natin, palagyan natin ng kisame yung 2 kwarto, tapos sabi natin, pa-aircon natin. Bayabang naman ni Pastor. Hindi po. Wala nga kaming pera, pero wala pa kaming, hindi ko sasabi wala kaming pera. Hindi ko sinasabi hindi namin kaya. Pero mga kapatid, may sinabi sa Bible, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. So mangarap ka, hindi pwedeng hindi ka mangarap. Kaya ka nangangarap dahil kaya ka nagpe-pray kaya ka nagsisikap. Dahil sa sinabi sa Word of God, at sinabi ng Bible, sa Bilang chapter 23 verse 19, o 19 verse 23. Tama ba ako? Basahin natin. Sa Bilang, sabi, ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao, ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginagawa. Kung nangako man siya, ito'y kanyang tinutupad. So kung ikaw po ay nagbabasa ng Bible, hindi masama ang mga mangarap. Pero kung nangangarap ka at hindi mo inaayos ang relasyon mo sa Panginoon, hindi rin ito matatanggap. Kaya nga tingnan po nyo, lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang hindi siya makakilos dahil nga sa mga tao na nananampalataya sa Kanya, hindi po ina-apply yung tunay na pananampalataya. Sinabi ni Jesus Christ, mangyayari sa inyo ang lahat ng inyong sinasampalatayanan. Mangyayari sa iyo ang iyong sinasampalatayanan. Mangyayari sa iyo ang lahat ng iyong sinasampalatayanan. Ano ba sinasampalatayanan mo? Pag may problema ka, lugbog ka sa problema. Binubulay mo problema, hindi ka makakaahon sa problema. Kasi, yung problema mo niyan, matapos ang problema yan, may susunod na naman. Hello, hindi ka lalakas. Dahil ang problema sa mundong ito, hindi matatapos. Pag may 1 milyon ka ngayon, ang dahil kong nakita, 1 milyon, 1.2 million, pag sa loob ng 1 taon, ano po nangyari? Nanggagapasan.
Ngayon, nagtatrabaho na lang kahit matanda na. Tingnan po nyo. Pag hindi naging maayos ang buhay natin, at hindi tayo nagbago, kahit anong biyayang dumating sa atin, tandaan nyo, sandali lang, hindi natin ma-enjoy. Pero ano ang pong bagay na sinimulan natin, doon sa hakbangin patungo sa paglago ng ating panampalataya ay ginagawa natin yung bawat hakbangin. Alam po ba nyo, bandang huli, magtatagumpay ka. At bandang huli, mamahinga ka man, talagang tunay na kapahingahan ang nasa iyo. Bakit po? Makikita mo ng iyong mata ang ginawa mo. Kaya lang mga kapatid, kung minsan, nadadala po tayo kung ano po yung nakikita natin ngayon. Minsan yung nakikita natin ngayon, gumagawa ang Diyos, pero hindi natin alam pa kung ano mangyayari. Nakikita na natin ngayon kung ano yung ngayon. Doon tayo kumikilos ngayon. Pero yung faith, hindi natin na i-apply. Ano ba sinabi yung faith? Naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. At mga bagay, naniniwala ka sa mga bagay na inaasahan mo na mangyayari. Tama? Kaya nga, titingnan po natin kung saan tayo lalakas sa salita ng Diyos. Kasi ano man dumating na problema sa buhay natin, mga tanong man niya sa buhay natin, kapag ang salita ng Diyos nasa puso natin, nasa buhay natin, at patuloy natin binabasa, pinag-aaralan, binubulay. Sabi nga sa Hosea, araw at gabi, binubulay. Pero kung araw at gabi binubulay mo, ang problema, tingnan mo, kinabukasan mo, latan-lata ka. At minsan namumugto na ang mata mo. Di ba? At minsan nagkakasakit ka pa. Opo, ang asthma ayon sa psychology, yung asthma, yung sakit sa puso, yung sakit sa baga, yung Alzheimer, ay bunga daw po yan ng pag-iisip. Hindi pa yung na-stress. Hindi pa yung cancer. Yung cancer daw po, tayo daw po lahat ay may cancer cell. Pero lumalakas po yan pag na-stress tayo. Kaya na tayo na-stress. Kapag ang isip natin, isip ng isip. Di ba? Manampalataya ka na. Kaya ito po ang susi. Always decide the pure spiritual milk of God's Word. At bandang huli, stay in the goodness of God. Ang ganda may kanta to, di ba? Sa verse 3, sapagkat naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Napakahalaga po na maintindihan natin mga kapatid. Ngayon, mananampalataya na tayo. At sa mga baguhan, kahit baguhan ka pa lang, mula nung tanggapin mo si Jesus Christ, sa iyo na po ang mga pangako ng Diyos. Kaya lang, maaaring ngayon mo lang uli narinig to o ngayon mo lang narinig. Mga kapatid, balikan mo ang salita ng Diyos. Yan ang assignment ko sa inyo. Tignan po nyo. Kasi po kung kayo lang po ay nakatutok sa akin, naku po, mahirap. Aasa kayo sa sinasabi ko, mahirap. Kasi po, iba-iba yung takbo ng buhay natin. Iba-iba yung problema natin. Amen? Iba na problema sa boyfriend, girlfriend, sa biyanan, hanap buhay. Amen? Hindi pwedeng lahat ng bagay alam ng pastor. Amen? Yung sabi ng iba, problema sarili. Hindi mapigil ang sarili. O, paano malalaman tutuwid ang sarili mo? Magbasa ka ng Bible. Nakakatulong ba? Di ba sabi sa Bible, malaya tayong gumawa ng lahat ng bagay, pero hindi lahat nakakatulong. Tingnan mo, kung ano ba ginagawa mo, nakakatulong ba? O, ano gagawin mo? O, di hinto mo. Sabi doon, stop. Hindi ka lalago pag hindi ka nag-stop. Hello. Pastor, ang hirap naman na sinasabi mo. Hindi mahirap kasi nakasulat yan eh. Balik-balikan mo lang kasi po ganito po ang ginagawa ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, ito po yung kanyang sinasamahan. Kapag ito'y binabasa mo, yung Holy Spirit na tinanggap mo mula ang tanggapin si Jesus Christ, iyan po ang mga ngalaga. Kahit hindi mo siya maintindihan ngayon, pag dumating ang problema na angkop doon sa binasa mo, i-rewind yan. Iyon ang sabi ng Holy Spirit. Ipapaalala sa iyo ang lahat ng sinabi ko, sabi ni Jesus Christ, pagdating ng Holy Spirit. Kung hindi nyo po alam yon, kaya kung minsan, sabi nila, pag ako'y nagbabible study, Pastor, bakit kabisado mo yata ang Bible? Hindi. Kasi habang ako'y nagpapagamit, bukas yung isip ko, sasabihin niya, buksan mo yung ganito, buksan mo yung ganito. Hello, yan ang susi. Hindi po yung mahusay si Pastor Ray, hindi. Huwag kayo titingin sa akin.
Ang sinasabi ko po sa inyo, nagtatagumpay ako dahil po yung salita ng Diyos, sinisikap ko sa sarili ko na ito po ang makulong sa puso ko. Hindi maraming bagay. Kasi kung ibang bagay ilalagay ko sa puso ko, matatakot ako. Mawawalan ako sa ministry. Baka mamatay na ako. Kasi alam niyo kung bakit. Ang dami pong pastor na mamatay sa sakit na puso. Meron pong matay sa amin sa Tabang. Dahil pastor po siya, hinalit siya na isang church. Bandang huli, inalisan ng kuryente, yung bahay nila, inalisan ng tubig. Ano gagawin ng pastor? Adi, umuwi na dito sa kanila. Alam po ba nyo, kaiisip, matin po sa Tabang. Anong kaiisip na matay po sakit ng puso, sa sakit sa puso? Kaiisip, bakit ganoon? So, kaya po, napakahirap. Di ba? Pastor na po yun. Kaya nga para sa akin, iyan po ang naging susi po ng marami sa amin. At pag kami nakakita-kita nga, kaya ulitin ko po, nung kakoy bumili nga nung LC, ano po, sabi ng lingkod ng Diyos, tuloy lang tayo, Brad. Tuloy lang po tayo. Huwag tayong titigil. Malapit na po ang pagwawakas ng panahon. Di ba? Ganda ng payo niyo sa akin, di ba? Nakaka-encourage. Bakit? Kasi yun ang iniisip ko nangyayari ngayon. Ano pa yung darating? Ano inaantay natin ngayon? Sa tagulan. Ano inaantay natin sa tagulan? Di ba? Bumabaha na sa atin ngayon. Ano pa ang mangyayari? Pag umulan uli, atin. Pero kung malakas ka sa Panginoon, hello, tingnan nyo, sabi mo sa katabi mo, magpalakas ka. Yan. Lumago ka sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Pag nanalangin ka ngayon, pwede hindi matuloy yung bagyo. Hello? Pwede yung matuloy. Itulak yan ng Diyos. Pag malakas ka, spiritual. Amen? Hello? Kaya po, dapat natin bantayan. Stay in the goodness of God. Naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Manatili tayo sa kabutihan ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Nakasulat po yan doon po sa Mabuting Balita, Biblia. Opo, nakalagay po yan. At yun po ay, kung babasahin po natin, babasahin ko sa inyo, Mabuting Balita, Biblia. Sabi po dito, ayan. Okay, sabi po dito, ayan, sapagkat sinabi sa kasulatan, verse 3, sapagkat sinabi sa kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pinatawad ka na ng Diyos. Kung alam mo yung John 3:16, pagka dumating sa iyo ang salitang John 3:16, laging manare-remind ka, hindi lang po yung nakita mo dito, hinahampas si Jesus Christ. Di ba? Tayo naantig lang pag nakakita tayo. Pero paano yung nakasulat sa Biblia? Hindi ka ba naantig? Ang ibig sabihin, hindi ka naantig kasi po, hindi mo pinagpapahalagahan yung salita ng Diyos. O maaari po, kasi pwede naman tayo magbasa ng Bible, mag-devotion, wala lang. Pwede po yan. Pero kung talagang tayo po ay nauuhaw, kaya nga sabi, baka naisin nyo, yung crave, yung salitang crave ay ano po, yung strong desire. Magkaroon tayo ng masiding pagnanasa sa dalisay na gatas. So, hindi tayo lalayo sa Biblia. Kung babasahin mo ito, lahat ng tanong mo may sagot. Kasi ang Biblia, hindi man po yan lahat literal. Merong symbolical. Ayan po. Katulad ng sinabi ko kanina. Halimbawa, sinampal mo yung kapatid mo. O wala man nakasulat dyan, sinampal mo. May nakasulat pa lang, di ba? Pag sinampal ka sa kabila, bigay mo yung kabila. Di ba? Tama. O yung mga hindi nakasulat. Kaya nga kung nagbabasa kayo ng Bible, maalala mo, lahat ng sinasabi mo, ay nakasulat sa Bible to Anong mangyayari ngayon? Yung fruit of Holy Spirit. Di ba? Kaya yung fruit of Holy Spirit, hindi gumawa sa atin. Bakit po? Kasi hindi natin alam Hindi tayo naantig. So, magkaano po yan? Ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos, yan po ay kumikilos po. Kumisang sabay. Po, sabay. Kaya nga yung pagiging born again, kailan ba pumasok ang Holy Spirit sa isang tao? Doon pa lang sa pangangaral ng Word of God. Yung pagiging born again, hindi po yung tatanggapin mo, saka pa lang doon kikilos ang Holy Spirit. Hindi po. Habang ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, kumikilos na ang Holy Spirit. Magkakaroon lang po ng katibayan ng Holy Spirit makakapasok sa iyo kapag ikaw ay nagpasya. Amen? Kaya po kung minsan meron pong pangangaral na minsan naiiyak yung tao. Bakit ako naiiyak?
Hindi pa niya pinatanggap si Jesus Christ dahil nandiyan na ang Holy Spirit. Tandaan niyo, nang gawin ng Diyos ang langit at lupa, sa simula pa ay walang hugis, pangit. At nasa ibabaw nito ang Espiritu ng Diyos, yung hangin. Di ba? Nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag. Mahati ang tubig. Magkaroon ng hayop. Gumagapang sa lupa. Magkaroon na ng lahat ng uri ng isda. Magkaroon ng ibon sa impapawid. Hello? Kailan nangyari yon? Nandun na ang Holy Spirit. Kaya tingnan po yung mabuti. Kaya napakahalaga po, tayo po ay magkaroon ng step tungo sa pagunlad natin sa pananampalataya. Kailangan po ngayon ng malakas na mananampalataya. Lalakas ka lang kung bubulayin mo sa salita ng Diyos. I-avoid mo na bulay-bulayin mo yung problema. Kasi ang problema, kung ano-ano po ang makikita mo. Sa totoo lang, manapa, sinabi sa 1 Pedro chapter 5, verse 7, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahanan. Sa ibang salin po, ipukul niyo sa Diyos ang lahat ng inyong problema. Pwede pong i-apply yan kahit sa anong bagay. Actually, kung i-analyze po niyan, yan po ay sa ministry. Ano ang problema mo sa ministry? Kayang solusyonan ng Diyos. Isuko mo sa Diyos. May problema ba sa church? Isuko mo yan sa Diyos. Kaya mga kapatid, malaking bagay po, magagawa po ng pagbubulay ng salita ng Diyos. Amen. John 3:16, maiisip mo kung ito ay nasa puso mo na, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yan po, yung kabutihan niya, maaalala mo, mahal ako na Diyos sa kabila ng aking mga nagawa. 1 Pedro 2:24, sa kanyang kamatayan sa krus, inalay niya ang sarili, kinuha ng Panginoong Hesus ang parusang ng aking kasalanan, ng ating kasalanan. Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Tumayo po tayo. Minsan naaalala natin para sa ating sarili. Minsan naaawa ako sa sarili ko. Minsan nalulungkot ako. Minsan maraming bagay nakatutok tayo sa ating sarili. Kasi may hinahanap tayo. Minsan, di po ba, minsan marami tayong tinututukan. Pero po, kung minsan hindi natin natututukan yung kabutihan ng Diyos. At kapag tinutukan yung kabutihan ng Diyos, alalahin mo yung John 3:16, alam nyo, ang laki po ng malawak po ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pag pinapahalagaan mo yung krus si Kristo. Kasi si Apostol Pablo, wala siyang pinagmamalaki kundi yung mabuting balita. Yung krus si Kristo. Pero kung minsan tayo ba kinahiya natin? Tayo po ba ay kaya ba natin ipagtanggol ang ating pananampalataya? Nasabihin natin mali ito, tama ito dapat gawin. Or tayo po ba ay nakahanda na sa pagtitiis? Hindi ba nyo nabasa sa Bible na ang pagkatawag sa atin ay bahagya ang pagtitiis? Pwede kang pagtawanan, pwede kang pagkaisahan, pwede ang lahat ng bagay mangyari sa iyo. Pero alang-alang sa mabuting balita, alang-alang sa katotohanan, bakit po? Kasi po, iyon po ang maraming kasaysayan nangyari. Isa pong manggagawa ng Panginoon, nakapagtayo po ng malaking church. Alam po niyo ang challenge sa kanya, ng kanyang mga anak. Yung anak niya na may birthday, sabi niya, Daddy, tatanggapin ka namin sa aming puso at sa ating tahanan. Pinalahis po yung kanyang ama. Dahil sa pananampalataya, nasa religion po ito. Manumbalik ka sa ating religion. Tatanggapin ka namin. Yan ang hiningi kong regalo ko ngayon sa aking birthday. Ano po ang sagot ng ama? Humiling ka na lahat ng bagay. Kung ikakapahamak naman natin lahat, anak, hindi ko maibibigay. Nanatili ang taong iyon, ama ng tahanan, natutulog sa lahat ng labas ng bahay. Kumilos ang banal na Espiritu dahil sa kanyang pasya. Nahihipo ang kanyang mga anak, pati ang kanyang asawa. Nakapagtayo po siya ng malaking church. Anong pagsubok po ang dumating sa atin ngayon na ating pinagpapasyahan? Wag po tayong matakot. As long as na tayo po ay nasa salita ng Diyos. Tulungan natin ang ating sarili. Kasi po,
mas masama pa ang darating na panahon. Maging handa po tayo. Sobra na pong init ngayon. Parang nasa impyerno na. Minsan papauwi po kami dito. Galing kami nung Sunday. Ang sakit po namin ay bukas naman ng lagi ang aircon kasi open air yun eh. Yung aming pajero. Ang pajero, pastor, kolong-kolong yun. Ang init. Parang napapasok. Kaya sabi ko, tatago akong ganyan. Ang init ng hangin. Alam nyo, pag nagagano, naalala ko yung salita niya, natatakot ako. Bakit? Marami pa kasi sa mahal ko sa buhay. Ang hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay. Hello! Alam ko, mahal nyo sa buhay. Amen? Pero hindi makakilos ang Diyos hanggang hindi tayo nakatungo sa Kanya. Hindi sa kikilos sa buhay natin hanggang hindi tayo nakatungo sa Kanya. Hanggang hindi tayo lumalago. At ang tunay na paglago, magsisimula lamang kung meron kang iiwanan muna sa buhay mo. Natandaan po ba niyo yung sinabi niya, kung sino gusto sumunod sa akin, kalimutan niya ang para sa kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus sa araw-araw, at sumunod siya sa akin. Hello? Hindi po masungit ang Diyos para ibigay sa atin ang tunay nating kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan, mapagmahal sa pamilya, ay yung makita niya ang mahal mo niya sa buhay ay mapapanuto katulad niya na mananampalataya. Maliban na lang po kung hindi nyo naintindihan ang ibig kong sabihin. Merong impyerno. At lahat ng walang kaugnayan kay Jesus Christ ay yuhulog sa impyerno. At doon ay mga ngata kanyang ngipin at maghihirap sila araw at gabi. At yun ay eternal. Walang hanggang kaparusahan. Ang sino man na tumanggap kay Jesus Christ sa manampalataya, sino man siya, tinanggap niya si Jesus Christ sa kanyang puso bilang Panginoon sa kanyang buhay, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Iyan ang katotohanan. Kaya mga kapatid, para sa akin, kaya po ako natatakot. Hindi ako natatakot sa aking sarili. Natatakot ako sapagkat marami pang mga tao na hindi pa kumikilala sa Diyos. Na ngayon nakakatakot na yung mangyayari doon pala sa mga kalamidad na pwedeng dumating. Ngayon nangyayari sa ibang bansa. Hello? Na hindi nila inaasahan. Kaya mga kapatid, ito po ang panahon. Balik tayo sa Bible. Yung devotion natin, ibalik natin. Yan po yung assignment ko sa inyo. Kasi hindi po tayo tutungo sa tunay na paglago hanggang hindi po tayo bumabalik sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, wala pong lumalago sa buhay spiritual na kinalimutan niya ang tunay na pundasyon ng pananampalataya. Ang tunay na pundasyon ng ating pananampalataya si Jesus Christ. Ang mabuting balita, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, parurusahan ng Diyos na magwasak o magdagdag o magbawas ng salita ng Diyos. Sapagkat idadagdag sa Kanya ang parusa. Wala na tayong hanapin pa. Balikan mo lang ang Bible. Naunawaan po nyo kung sino ka. Kung ano ginagawa mo ngayon. Dahil hindi po maramot ang Diyos. Actually, kasama mo na siya. Nararanasan mo na siya. Alin po, ang kagandahan loob ng Diyos. Wala ka pang ginagawa mabuti. Tinanggap ka niya bilang anak. Binigyan ka niya ng buhay na wala hanggan. Sinasamahan ka niya. Wala ka pang ginagawa. Nanampalataya ka lang dahil yan ang nakasulat. Maliban na lang kung hindi mo naintindihan yung tinanggap mo. Yung mabuting balita, si Jesus Christ ay namatay sa iyong kasalanan. Nilibing 3 araw ay nabuhay na muli. At siya ay nabubuhay ngayon magpakailanman. Iyon ang paniwalaan mo. Pag yun ang laging nasa puso mo, lahat ang gagawin mo, hindi ka matatakot. Buhay ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. May pagkakataon na kami po ay mabago, mapagsisi sa aming kasalanan. Sa panahon ito, O Diyos, Lord, tulungan mo po kami. Tulad ng aming pinag-aralan, O God. Lord, ang tunay na paglago ay darating lamang, Panginoon, kung kami ay iwanan namin ang mga bagay na gawa ng kasalanan o kasamaang nasa amin. At kami ay kakain ng dalisay na gatas na salita ng Diyos.
tulad ng isang sanggol na dumidepende lang sa gatas ng kanyang ina o sa gatas ng kanyang inumin upang siya'y lumusog, lumaki. At hindi lang po ang gatas sa totoo lang ay kailangan ng bata. Ang sabi mo, tumulad lang kami sa bata sapagkat ang bata ay nagnanais ng gatas. Pero kahit po kami matanda, Lord, sabi nga po ng mga siyensya, kailangan ng gatas, lalo ng mga bata, mga matatanda. Ang ibig sabihin, bawat araw, kailangan namin talaga ang gatas. Dahil ito'y makakatulong sa aming kalusugang pisikal. Gayon din po sa spiritual o Diyos. Kailangan po namin na lumakas araw-araw. Na bawat yugto ng aming buhay, kailangan namin ng kalakasan. Kaya o Diyos, dalayan ko po, Ama, ikaw po ang mangusap sa bawat isa amin. Mula po sa akin, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. At dalayan ko po, Ama, tulad ng nais mo, o Diyos, Lord, lahat kami makaunawa sa iyong salita. Babaan mo kami ng iyong apoy, o Diyos. Nabayaan mo na ang bawat isa ay mapukaw sa katotohanan ng iyong salita. Na hindi ka Diyos sa sinungaling, ang iyong sinasabi, iyong ginagawa. At kung nangako ka man, lahat ng ito ay iyong tinutupad. Ito ay iyong tutuparin, o Diyos. Ama, maraming salamat. Dalayan ko po ang iglesyang ito. Ikaw po ay maghari. Ikaw po ang kumilos. At sa lahat ng mga kapatid, o Diyos, sa lahat ng mga mangyayari, sinusuko po namin sa iyo ang lahat ng ito. At ang dalangin namin, Ama, Lord, gawin po kaming karapat dapat sa iyong harapan. Basbasan po kami. Ang mga estudyante po namin, maging baguhan o datihan, dalayan ko po. Patnubayan po sila, makatapos sila ng pag-aaral, matupad ang kanilang mga pangarap, elementary, high school, college, hanggang sa pagkuha ng board exam mo, God, hanggang sa paghahanap ng trabaho, samahan mo ang iyong mga anak. I-bless mo ang lahat po ng mga negosyo. Lahat ng namamasukan, bigyan mo sila ng lakas, ingatan mo sila lalo sa panahong ito, O Diyos. Bigyan mo sila ng karunungan. Lord, magkaroon ng magandang promotion ng iyong mga anak. Sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, ikaw po ang matagpo sa kanila. Lord, patuloy po, mabuhay ang aming pag-asa sapagkat ikaw ay Diyos sa buhay. At tunay nga po, Diyos, ang ninanais mo lang para lubusan kaming mapagpala ng iyong mga pangako ay ang lumago kami sa pananampalataya. Sa gayon, kami po ay maliligtas sapagkat ito ang katotohanan na kami ay tinawag mo. Ang lumago po kami sa pananampalataya at magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ama, maraming salamat. Dalayan ko po, Ama, na patuloy samahan mo kami. At sa araw nito, pinupuri ka po namin. Lahat ng may mga karamdaman, O God, Lord, hipuin mo ang bawat isa. Yung nagdi-depress, yung nag-iisip na parang wala nang kwenta ang buhay ko, parang wala na akong pag-asa. Panginoon, Lord, ikaw ang pag-asa namin. Ikaw ang pag-asa ng bawat isa. Lord, ikaw ang kumilos. At ang dalayan ko ang paghipo mo sa puso, sa buong katauhan ng iyong mga anak. Lord, ikaw ay Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos ng prinsipe ng kapayapaan. Sa iyo nanggagaling ang lahat, Panginoon, ng kaayusan sa aming buhay. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami sa lahat na nahihirapan, nalilito, natatakot, nangangamba, lalo sa panahong ito. Pagkus, O Diyos, doon na aming natutuhan, ibabalik mo kami sa katotohanan, sa liwanag ng iyong mga salita, at kami lalakad ng mayroong malaking pag-asa at pananampalataya. Ito po ay aming inaangkin at pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.